Umaasa pa rin ang aktor na si Romel Padilla na magkakabalikan pa ang anak niyang si Daniel Padilla, at dati nitong nobya na si Catherine Bernardo. Si Daniel ay anak ni Romel sa dati nitong karelasyon na si Carla Estrada. Nahingan si Romel ng reaksyon sa kontrobersyal na hiwalayan ni Catherine at Daniel o Kathniel nang makapanayam siya ng Stars Photog sa TikTok nitong May 9, 2024. Ayon kay Romel, isang pagsubok kung ituring niya ang nangyari sa dating masaya at payapang relasyon nina Daniel at Catherine. Gayunpaman, hindi raw nawawala sa kanyang panalangin na dumating ang araw na magkita muli ang dalawa at manumbalik ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Saad ni Romel, talagang nangyayari yan, dumarating yung puntong nagkakasubukan. Pero para sa akin, I still pray na sana dumating yung panahon na magkita sila ulit, magkaunawaan. Dahil napakalaking panahon yung inilaan nila sa pagmamahalan nila. Kaya ipinagdarasal ko na sana manumbalik pa ang kanilang pagmamahalan. Sundot na tanong ng Stars Photog. Kayo po ba ay nanghihinayang sa kinahantungan ng relasyon ng Kathniel? Sagot ni Romel, of course, lahat kami, lahat kami. Sa katunayan, isa raw siya sa unang nalungkot at nanghinayang sa breakup ni Catherine at Daniel nang isapubliko nila ito noong November 30, 2023. Nakita rin daw niya ang matinding dagok na pinagdaanan ng kanyang anak, kaya bilang ama, lagi raw niyang sinasabi na anuman ang maging desisyon nito ay buong puso niyang susuportahan. Sabi ni Romel, sabi ko nga, habang sila ay mga single, sana magmuni-muni muna talaga sila o timbangin nila yung kanilang naging pagmamahalan sa kasalukuyan. Dapat bang the same? Dapat ba tayong magkabalikan? I guess, ito yung time na yun, makikita nila sa mga darating na araw. Halos 6 na buwan na ang lumipas mula nang kumpirmahin nina Daniel at Catherine na nagwakas na ang 11 taon nilang relasyon. Nag-post ng magkahiwalay na statement ang dalawa sa Instagram noong November 30, 2023, para iparating sa kanilang fans ang desisyon nilang maghiwalay. Nabaling kay Daniel ang sisi sa nangyaring hiwalayan dahil nagkaroon umano ito ng lihim na relasyon sa aktres na si Andrea Brillantes. Bukod pa dyan ang pagdikit sa pangalan niya sa iba pang mga babae, dahilan para isipin ng marami na makailang beses niyang pinagtaksilan si Catherine. Sa kabila ng kaliwat kanang batikos ay pinili ni Daniel na manahimik at panandali ang magpahinga sa showbiz. Samantalang namamayagpag naman ang karera ngayon at tila maging ang personal na buhay ni Catherine base sa nakikita ng publiko sa social media. Ilang aktor din ang nalilink ngayon kay Catherine. Kabilang narito ang kapuso actor na si Alden Richards at ang kapamilya stars na sina Jericho Rosales at Donnie Pangilinan. Samantala, ilang araw matapos nakapanayam si Romel ay nakumusta rin kay Carla Estrada ang anak nilang si Daniel. Nangyari ito nang makapanayam siya sa YouTube ng broadcast journalist na si Bernadette Sembreno nitong May 11. Ayon kay Carla, hindi niya masasagot ang tanong kung kumusta ngayon si Daniel. Bilang ina, alam daw niya na kahit papaano ay naaapektuhan pa rin ang anak sa hindi matapos-tapos na pambabatikos dito nang mag-break sila ni Catherine. Panimula ni Carla, yung anak ko. Pinag-usapan naman ng buong daigdig iyan, and I always pray that he will be okay. But at the end of the day, yung question na kamusta yung anak ko, kamusta si Daniel? Si Daniel lang ang tanging makakasagot ng buo nun. But ako, as a mother, I always pray for the best for my son, para sa mga anak ko, hindi lang kay Daniel. And I always pray na maging better sila. Walang direktang paglilinaw si Carla kung totoong nagtaksil si Daniel kay Catherine.
pero nais daw niyang matuto ang kanyang mga anak sa kanilang mga pagkakamali at sa mga pagsubok na pinagdadaanan at daranasin pa nila. Ang mga anak na pinapatungkulan ni Carla ay ang mga kapatid ni Daniel na sina Jose Carlito, Margaret, at Carmela. Sabi niya, kasi kailangan mong magkamali para may matutunan ka at para mas maging maayos ka at mabuti kang tao after that. Nandito lang ako lagi sa likod ni DJ, palayaw ni Daniel, if ever tawagan niya ako at gusto niya akong makausap. It's an exercise for my children na hindi dapat sila agad nakatanghod sa akin tuwing meron silang problema. Kasi ang tinuro ko sa mga anak ko, pwede tayo madapa, pwede tayo masaktan. And just learn from it. Matuto lang tayo dyan kasi hindi pwedeng tumigil ang buhay. Sinabi rin ni Carla na walang perpektong tao at lahat nagkakamali, maging anuman ang edad, estado, at katayuan nito sa buhay. Importante rin daw na marunong magpatawad ang isang tao para mabawasan ang bigat na dinadala nito sa puso. Saad ni Carla, magsi-50 na ako ngayon. Hindi pa rin perfect ang buhay ko. Araw-araw may pagkakamali pa rin tayo. Sa akin pag sinabing, hindi naman totoo iyan, ba't mo ipagdarasal? Minumura ka araw-araw sa social media. Tinatawag ka ng ano-ano, pati mga anak mo nas asali, di ba? Hindi ko na problema yun. Huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe sa channel na ito for more showbiz updates.